Mga kababayan, mabuhay! Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumasa inyo mula sa Institute of Christian Thought. Nang likhain ng Diyos ang tao, kasama sa kanyang kalikasan ang dalawang naisin, ang sumamba at maglingkod sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay nararapat na galing sa pusong nagtitiwala sa kanyang salita, at ang paglilingkod ay ayon sa kanyang kalooban at kautusan sa Genesis 1:28. Magbunga kayo at magparami, punuin ninyo ang lupa at lupigin ninyo ito. Pamahalaan ninyo ang mga isda sa karagatan at mga ibon sa kalangitan at lahat ng hayop at anumang gumagapang sa lupa. Sa unang utos na ito, maliwanag ang layuning ibinigay ng Diyos sa tao patungkol sa kanyang paglilingkod. Ang tanong ay ito: paano natin maisasagawa ang ating mga layunin? Una, sa utos na magbunga at magparami at punuin ang lupa. Mahalaga na alalahanin natin na ibinigay itong kautusan na ito ng Diyos sa tao bago sila mahulog sa kasalanan. Ang nasa isip ng Diyos na magpuno ng mundo ay mga taong taglay ang malinis at malinaw niyang larawan bago ito narumihan at lumabo dahil sa kasalanan. Hanggang hindi lubusang naihuhugis ng Diyos ang wangis ni Kristo sa mga mananampalataya, hindi matutupad ang layuning ito. Kaya pinag-uutos ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya na humayo, ibunyag ang Ebanghelyo at gumawa ng kanyang mga disipulo sa bawat bansa. Ikalawa, ang utos na lupigin ang lupa. Ang kalagayan ng lupa sa Genesis 1:2 ay walang porma, hungkag at madilim. Ito ang kondisyon ng lupa bago pa man ito sumpain ng Diyos dahil sa kasalanan. Walang porma at hungkag ang lupa ng panahong iyon sapagkat ibibigay ng Panginoong Diyos ang pribilehyo ng pagpapayaman ng lupa doon sa lilikhain pa niyang tao. Ang mga puno at halaman bago pa man pumasok ang kasalanan sa mundo ay lalago ng parang walang kaayusan. Hihintayin nito ang paglulupig at paghahardin na gagawin ng tao. Ang hardin ng Eden ang magsisilbing modelo para nila tularan. Kaya ba natin sa ating panahon na pagyamanin ang lupa sa buong mundo? Agriculture. Kayang-kaya, di ba? Ikatlo, ang bahaging pamahalaan ang mga isda, ibon, hayop at lahat ng gumagapang sa balat ng lupa. Aquaculture ito, di ba? Kayang-kaya din natin yan. Kung tutuusin, kayang-kaya nating pakainin ang buong mundo. At pagkatapos, kaya ba nating gumawa ng mga birds and insect, theme parks at maraming zoo? Kaya din natin yan. Ang kinakailangan lang nating gawin ay palitan natin ang ating kultura. Alisin natin ang mga ugaling kanya-kanya tayo ng langoy. Bahala ka sa buhay mo. Ako muna bago kayo. Maperwisyo na tayong lahat, huwag mo lamang akong malamangan. Alisin natin ang ating crab mentality. Kinakailangan lamang na palitan natin ang ating pananaw sa buhay at mundo. Nakasalalay sa ating mga kamay ang ating pag-unlad. Manalig
sana tayo sa Diyos. Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Ang ika-30 at huling artikulo ng Biblical Christian Worldview ay ito: dapat na pagyamanin at gawing kapaki-pakinabang ng tao ang buong lupain sa mundong ito. Ito si Pastor Conrad Tulosa, sumainyo mula sa Institute of Christian Thought.